So yun good afternoon sa inyo lahat dyan mga boss repa. Sobrang init yun kaya medyo maganda-gandang magpintura, pero yan, as you can see medyo nagkukulimlim, pero kanina mainit, pero mainit pa rin at maalinsangan yung temperatura mga boss, kaya magandang magpintura ngayon. So day 2 ngayon ng ating pagpipintura. Kahapon nag primer tayo, ayan nakita nyo naman, nandun yung ibang pipinturahan natin, nag primer tayo. So naliha ko na rin kahit papano para mawala lang yung rough surface nung ating pinipinturahan, yung mismong subject natin or yung piece natin na pipinturahan mga boss. So magme-metallic silver naman tayo, silver first coat ng ating base coat para dun sa dilaw naman mga boss. So yun yung proseso mga boss repa. So pakita ko na lang sa inyo mamaya ulit kung paano ang kalalabasan or ano yung kalalabasan. Hindi ako hindi ako professional auto painter, pero kahit paano naman nag-aaral-aral tayo sa mga iba't ibang bagay para at least marami tayong skills. So yun mga boss, mga guys, nanghingal ako. Pakita ko na lang sa inyo mamaya, yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung kalalabasan ng ating pintura. Yung nagmi-mix na ako ng ating first coating ng ating base coat. So yun, mamaya na lang ulit. So yun mga boss repa, mga guys, kamusta? Kakatapos lang natin mag first coating ng silver. Hindi ko lang sure kung kailangan ko pa ba. Iniisip ko kasi pangalawang coating pa ako ng silver mga boss repa. Tapos tsaka ako bago mag may metallic yellow. Or okay na ba sa atin dito na magkaroon lang ng isang coating lang, tapos doon ko na lang dadalawan yung yellow na ilalagay natin dito. So yan mga boss, ayos naman yung paint natin dito sa ni Boss E sa palda. So yan yung ibang natin, yung sinabay natin sa atin. Ito ay sa atin, ito yung kay Boss E na tuka. Yan, ito bali yung sa akin pala, lalagyan ko to ng pigment, chameleon purple siguro, hindi ko lang sure, may in order na ako. Tapos tatry nating mag-experiment, maglagay tayo ng glow in the dark pigment na red, nag-order na rin tayo. Tapos meron na mga maliliit na din kasi sa atin naman to. Tayo ko nang lagyan na body filler, pag nilagyan ko kasi yan, matatanggal din siya sooner or later, magkakaroon pa ako ng problema. So personal use naman natin to kaya walang problema. Tsaka yung dito, yan, ito sa atin dito sa ulo, head case ng DU3 yan. Ito naman DU2 na this drum brake, i-convert natin into this, pero naka-cover yung maliit lang yung master natin na ilalagay. Maghanap tayo ron. So yun lang ang update. Maya maya ulit patuyuin lang natin to. Yun nga, which is baka magdilaw na ako or mag second coating pa ako ng silver. So yun, shoutout sa inyo lahat dyan mga boss. So yun mga boss repa, magandang hapon na sa inyo. Kumukulog pero medyo maaraw, ano ba yun, abnormal yung panahon natin. So ito na mga boss, napakatakaw pala nito sa sa dilaw, kasi may part dito na parang medyo green pa, tsaka yan kita pa, kulang pa sa patong mga boss. So kailangan pala to medyo marami-raming dilaw, metallic yellow, kasi siguro magpapatimplan lang tayo ulit. Kasi medyo kakapusin tayo sa pintura dahil ubos na to. Yan lang yung pininturahan natin ng dilaw, ubos na. Yan lang yung outer fairings ng DU2. So yun, learning experience to, learning curve sa atin to mga boss, na kaya pala sabi ni kuyang nagtimpla nito, which is matakaw pala daw talaga sa pintura kapag ganitong metallic tapos dilaw ang kukunin mo or ipapatong mo sa pintura mo, medyo matakaw daw talaga sa pintura. Kaya yan, yun pa lang ang napinturahan natin, ubos na. Ubos na rin yung thinner natin, pero medyo satisfied naman ako at hindi ganun maganda rin yung review natin dito sa Italco na spray gun. Ubos na. So yun lang mga boss, update ko ulit kayo sa mga susunod na video natin.